Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd. Assalamualaikum, sumanya po ang kapayapaan. Muli ito po si Karashid Indasan at ating po ngayong sasagutin yung ating pong pinost sa Facebook. Isa akong sumasampalataya, ngunit aamin akong ako'y nagkakasala pa rin. Pwede pa ba akong magbalik loob? Humingi ng kapatawaran? Pwede pa ba akong baguhin ng pagsisisi o hindi na ako maaring mabago ng pagsisisi? May pag-asa pa ba ako sa awa ng Diyos o wala na akong pag-asa? Ano ang sagot ng Biblia? Ano ang sagot ng Quran? So ito po ang ating tatalakayin. Mabuti, Brother Knipe. Yes. Unahin natin ang sinasabi ng Biblia. Oo. Sagutin natin yung katanungan. Pwede pa ba akong magbalik loob? Kung Biblia pag-uusapan natin. Ngayon, tinutukoy natin ng Biblia kung saan tatalakayin natin dito yung in general ay doktrina ng Christianity. Oo, Rashid. Sapagkat nagkakaisa yung iba't ibang sekta ng Kristiyano. Gumawa muna tayo ng premise, ano? Yung dugo ni Kristo, si Kristo namatay. Yes. Yung dugo niya, yun ang tumubos ng kasalanan. Pero particular sa mga nagsasabing mga evangelicals, mga born again, mga Baptist, ano? Oo. Etong tanong natin, granting na dugo ni Kristo ang naghugas ng kasalanan o tumubos ng kasalanan natin. Masarap tanungin ng pastor ano pong kasalanan ng tinubos ni Kristo? Yung kasalanan una, yung kasalanan ginawa noon, ginawa ba ako? Kasalanan ginawa ko noon. Number 2, kasalanan ginagawa ko sa kasalukuyan. Number 3, yung kasalanan magagawa ko pa sa future, sa hinaharap. Alin doon? May ibang sagot nila eh. Well, to be honest, Rashid, no? Kung ating pag-aaralan kasi, most especially ang mga Baptist. Ayun. Kasi ang mga Baptist kasi, alam natin, sila yung naniniwala sa doktrina ng OSAS. Once saved, always saved, sa madaling salita. Okay. Pag naligtas ka na, ligtas ka na. Pag tinanggap mo ang dugo ni Kristo, past, present, and future, ligtas ka. Yung tinutukoy mo na tatlong yugto na yon, doon ka iniligtas ni Kristo. Okay, di mas maganda na lalabas pala kahit gumawa ka ng kabuktutan. Oo. Kasalanan ng ikamamatay, terminology ng Biblia, merong kasalanan ng ikamamatay. Maling doktrina yan eh. Doktrina ng Baptist, once saved, always saved. Hindi totoo yun. Mamaya babasahin natin, ano? Pero magkagayon pa man, isa-isayin natin to. Magandang tanongin ng pastor eh, pastor. Ano ba yung tinubos ni Kristo? Yung kasalanan na ginawa, na nagawa, kasalanan ginagawa sa kasalukuyan, o yung kasalanan magagawa pa sa future, sa hinaharap? Meron akong babasahin talata. At para sa akin, ito, contradiction ito eh. Pero bago natin basahin yung Rashid, kasi regarding sa tanong mo, naalala ko kasi dati din akong Baptist. So, pag sinagutin na yung tanong nila yan, saan ka niligtas si Kristo, sasabihin nila, doon sa tatlong yugto na nasabi mo. Okay. Mula sa aking nakaraan, sa pangkasalukuyan, at sa hinaharap. Okay. Sapagkat sinasaad dito sa Hebreo 9:12, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong ng baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsang magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang kaligtasan. Ganito ang premise nila. Yung dugo ni Kristo ay pumasok sa dakong banal. At yung kanyang dugo, ito lamang ay minsan. Pero subalit, ang kapalit nito ay magpakailanman. At ito daw ang walang hanggang katubusan. Kaya granting na sinasabi nila, ikaw ay niligtas ni Kristo, past, present, and future. Yan ang kanyang theology, yan ang kanilang pagpapaliwanag sa talatang. Pero ako hindi ako konbinsido dyan eh. Sapagkat ako, ang paniniwala natin dyan sa ating pagbabasa, nakakaunawa rin naman tayo ng pagbabasa. Bagamat hindi Baptist ang ating tinatalakay ngayon kasi ang tinutukoy dyan, yung sumulat ng Hebrew. By the way, no,
ito palang sumulat ng Hebreo. Ito naisulat ito ng ayon sa Catholic Encyclopedia, mga 63 o 64 Christian era. Ira. At ito napagkamalang sulat ni Pablo. Oo. Kaya naisingit sa Bible ito kasi akala ng mga church father nung una, ito yung sulat ni Pablo. Pero ngayon unanimous ang scholar. Oo. Hindi po ito sulat ni Pablo. Yes. Unknown po ang author ng Hebrew. Yung sumulat ng Hebrew, napakagaling, matatas sa Greek. Hindi Totoo naman yan. ganun si Pablo eh. Hindi si Pablo may sulat nito. Therefore, kaduda-duda na kung dapat natin paniwalaan. Kasi napansin natin sa Hebreo, naging sentro ito ng paniniwala ng Kristiyano, katulad yung nakasulat sa 9:22 ng Hebreo, maliban sa pagkabubo, maliban sa pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran. Ang Diyos daw hindi magpapatawad eh. Pag walang dugo, at ito ay dugo ni Kristo ang tinutukoy. Magkagayon pa man, tinutukoy na dugo na minsan ay Pumasok. pumasok. Yun yung dugo ni Kristo kasi nga isang beses lang yung Oo. naganap eh. Naganap. Ayan, yun ang tinutukoy ng sumulat ng Hebreo. Totoo yan. Ngayon, theology na lang yung papasok, paliwanag nila. Paglilikot ng kanilang pangaturan, yung lahat ng kasalanan na yan ay tinubos na. Tinubos na. Parang Pero- ganito ka, Rashid. Pwede nating argumento. Ibig sabihin mo pala, pastor, kahit magpakamatay pala, basta ligtas na, talagang ligtas na ako. Ayun ang malaking, Ayun ang magandang, malaking dilema. ang magandang, mo na, ng rape ang isang tao, pagkatapos pang rape, pumatay pa, Oo. bata pa, Mhm. yun ba maliligtas? Walang kaparusahan? Hindi totoo yun. Napaka maling aral ng Baptist yan. Ayun Magkagayon pa man, isa-isayin natin yung ating premise. Kasi ang sinasagot natin, isa akong sumasampalataya. Ngunit aaminin kong ako'y nagkakasala pa rin. O pwede pa ba akong magpalikloob? Humingi ng kapatawaran? O pwede pa ba akong baguhin ng pagsisisi? O hindi na ako maaaring mabago ng pagsisisi? Ano po ang sagot ng Biblia? Ano po ang sagot ng Quran patungkol dito? Isa-isayin natin. Meron akong ditong nabasa na ginagamit din ng ilan. Kapag Kristiyano ka na, ito daw. Ito yung nasa unang Juan. Pakibasa mo nga. Unang Juan 3:9. Unang Juan 3:9, ganito po ang ating mababasa. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ulitin mo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Hindi na. Sapagkat sa kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya. At siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Hindi na raw nagkakasala. Oo. Okay, granting. No, sige, tanggapin natin. Sige. Kristiyano tinutukoy dyan eh. Pag Kristiyano ka na, hindi ka na raw Nagkakasala. at hindi ka na magkakasala. Kakasala. Kita mo? Ulitin mo yung pagbasa. Sabi Hindi dito. na Sabi dito ng talata, ay hindi nagkakasala Ayun. sapagkat sa kanyang binhi ay nananahan sa kaniya at siya'y hindi maaaring magkasala. Sapagkat, itong dahilan, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. So yung sumulat ng Juan, Oo. itong unang Juan, again, ano na naman ang author nito? Hindi na naman yan. kilala kung sino yung sumulat nito. Ha? Subukan po ninyo. Saliksikin po ninyo. Kaya hindi ako naniniwala, ito yung gospel ni Kristo eh. Hindi po ito gospel ni Christ. May sumulat po nito na hindi kilala ang mayakda. At ito'y sinulat daang-daang taon na wala si Kristo. Saka hindi Ilang- dito si John Dabilabid ang Hindi, sumulat oh. nito. Magkagayon pa man, dito sabi, hindi na nagkakasala at hindi na magkakasala. O, kita mo? Totoo ba yun? Naniniwala ba ako? Ayun ang mahirap. Ang problema, tanungin natin yung sumulat din itong the so-called one. Kasi meron tayong mababasa, ganito naman ang sinabi. Ito, sa unang Juan, 5, Uno. 1:9 hanggang okay, 10. 1:9 ang pakibasa mo. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ito sa Gis, kung sinasabi, sa 8 muna, basahin natin sa 8. Kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Ako, dinadaya pala natin. Dinadaya pala ng sino man ang nagsasabing hindi na
walang kasalanan, di ba? Tuloy natin. Tuloy. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tuloy. Kung sinasabi nating tayo ay hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Okay, nagsisinungaling pala ang nagsasabing hindi nagkakasala. Parang contradiction tong binasa natin eh. Ganito Sa isa, hindi ka na nagkakasala, hindi na nagkakasala, hindi na nakagawa ng kasalanan, at hindi na magkakasala. Yun nga. Ito naman, pag sino man nagsasabing hindi na tayo nagkakasala o nakakagawa ng kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ginagawa nating sinungaling. O, pag nagsasabing, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Diba? May problema itong dalawang talatang ito. Parang ganito yung Karashid, bigyan natin ng magandang ehemplo. Naalala ko dati yung debate ni Eli Soriano at ni Puring Espeso. Tinanong ni Ka Eli, ikaw ba yung Mr. Puring, hindi na ba nagkakasala? Sinabi niya hindi na, sapagkat binasa niya yung talata na to. Binasa din naman ni Soriano, yung nasa talata din ng unang Juan. Pareho sila nagkakasalungatan sa ngayon. Yun ang dilema. Pareho nilang ginamit yung talata sa Biblia na magkasalungat. Ayun. Talagang magdidebate sila. Talaga ba? Magdidebate nga kayo. Totoo yun. Kasi yung dalawang talatang ginamit nyo, sa isang chapter o isang kabanata ay magkasalungat. Totoo yun. Yan ang dilema ngayon, yan ang problema. Ngayon, anong gusto nating ipahiwatig dito? Kasi Biblia muna ang pinapasagot natin. Pwede pa ba akong magbalik loob? Pwede pa ba akong humingi ng kapatawaran? Sabihin man ng iba, magbasa man ng iba ng talata, alam mo, ang problema nga sa mga talata ng Biblia, magkakakontra. Ayun nga eh. Ngayon, tutumbukin na natin ng sagot. Kasi para malaman na ng ating mga taga-subaybay kung anong sinasabi ng Biblia, Brother Knife. Basahin muna natin yung nasa Gis 26 hanggang 27 ng Hebreo. Ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 6 ng Hebreo. Gis muna. Gis muna. 26. Okay. Gis 26, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Tuloy. 27. Kung isang kakilakilabot, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabagsikan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kita mo, pagbabantayan sa mga nagkakagawa ng kasalanan. Take note, no, dito sa aking salin, sa ang bagong ang Biblia, sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ng lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. In other words, Brother Knight, yung kasalanan, pag ikaw ay nagkakasala, wala nang natitirang alay o wala nang natitirang hain pa. Wala na, hindi ka na pwedeng magbalik loob, hindi ka na pwedeng humingi ng kapatawaran, kundi may pagbabanta ng naghihintay sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom, naglalagablab na apoy, natutupok sa mga kaaway. In other words, hindi kaligtasan to. Mapapahamak ka sa impyernong apoy. Sino mapapahamak sa impyernong apoy? Yung gumagawa ng kasalanan. Sandali lang ha. Ang nakalagay dito kasi, sinasadya nating magkasala. Wala na. Mayroong makasalanan kapag hindi mo sinadya, matuturing na kasalanan. Parang illogical yun, Karashid. Kaya nga nagkasala ka kasi sinadya mo. Yung bang pangangalo niya, asawa ng may asawa, pinakialaman mo. Yung ba sinadya o hindi? Ayun nga. Sinadya yun eh. Halimbawa, Ano ba yung paglubag, ano ba yung kasalanan? Di ba paglabag sa? Sa kautusan. Kautusan. Halimbawa, basahin natin. Okay. Sa unang Juan,
2:4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ayan. Ayun. So, dito pala, sumasagot na yung Biblia. Oo. Pag nagkasala ka pala, wala ka ng pag-asa. Ngayon, iatas natin ng konti. Pakibasa mo yung 6 para masagot natin, pwede pa ba akong baguhin ng pagsisisi? O hindi na ako maaring mabago ng pagsisisi? May pag-asa pa ba ako sa awa ng Diyos? O wala na akong pag-asa? Kasi, ako inaamin ko nagkakasala pa rin ako, brother. Oo, totoo yun. Muslim ako. Sumasampalataya ako sa kaysa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero patuloy pa rin ako nagkakasala. Kaya nga, pati mga sahaba nagtanong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino sa atin ang hindi nagkakasala? Sino sa amin ang hindi nagkakasala? May kinalaman yun sa isang hadith na patungkol sa dhulm. Inna shirka la dhulmun azim. Ayun yung tinutukoy ni propeta Muhammad na ikamatay mo ng kasalanan ng walang kapatawaran. Yung ikaw ay magtambal kay Allah. Yan ay dhulm. Inna shirka, ang pagtatambal kay Allah, ay the greatest dhulm o ang pinakadakilang kasalanan o dakilang paglabag sa katarungan. Ngayon, nagkakasala tayo. Ang ating pananampalataya, ang ating iman, ups and down. Talagang may pagkakataon, nagkakasala rin tayo. Kaya lang, tinitingnan natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Binasa natin yung Hebrews. Pag nakakagawa ka pala ng kasalanan, wala nang haing natitira pa. Ito, basahin naman natin yung nasa Hebreo 6, 4 hanggang 6. 6:4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan at nakasaklap ng kaloob ng kalangitan at ang mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakasaklap ng mabuting salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng panahong darating. Sa 6. Nakasaklap pa, ulitin mo. Sabi dito, nakalasap. Nakalasap. Ayun, nakasaklap tuloy. At nakalasap ng At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at nilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayun. Ito premise Ang tumubos ng kasalanan ko, halimbawa ako, born again na raw ako. Tinanggap ko na si Kristo bilang personal kong tagapagligtas at Panginoon. Di hinugasan na yung kasalanan ko, nahugasan na. Kaya lang, may sinasabi. Pagpatuloy ka sa pagkakasala o nagkakasala ka, kasi ang premise, anong pinanghugas ng kasalanan? Dugo. Isang beses mo lang pwedeng gamitin pala yun. Kung ang premise, kung ang batayan, o kung ang tumubos ng kasalanan natin ay dugo ni Kristo, sapagkat namatay sa krus at pinako daw sa krus, isang beses mo lang palang pwedeng gamitin yun. Bakit? Sapagkat kapag ikaw ay nagkasala, nabanggit dito, tumalikod, ay muling panumbalik, ay hindi na pwedeng panumbalikin sa pagsisisi. Hindi ka na pwedeng baguhin ng pagsisisi. Yung nakagawa ng kasalanan. Bakit? Sapagkat paulit-ulit mong pinapako si Jesus Christ. Mahirap pala to, Brother Knight. Ito yung bad news. Halimbawa, born again na ako. Nalinis na yung kasalanan ko, di ba? Oo. Hindi ka na pwedeng magkasala. Kanina may nabasa tayo Porke ba Kristiyano ka na, hindi ka na magkakasala? Hindi. Nagsisinungaling tayo, niloloko natin ang ating sarili. Pag sinasabi nating hindi na tayo nagkakasala, kahit sabihin pa ng sino pa man,
na tinanggap niya na si Kristo bilang personal niyang tagapagligtas, nagkakasala ka pa rin. Kaya lang ang bad news, pag nagkasala ka pa lang, again, isang beses mo lang pwedeng gamitin yung dugo ni Kristo. Hindi ka na pwedeng baguhin ng pagsisisi. Wala nang haing natitira pa sa'yo. Ang hirap niyan, ha, kapatid. Oo. Bakit? Tinan mo. Basahin natin yung sinabi ni Kristo sa Mateo 5. Tinan mo, ha. Paano? Ano sabi ni Kristo? Mahirap yan. Halimbawa, born again ka na. Tinanggap mo na si Jesus Christ ko, no? Tulad ng mga turo ng mga pastor. Pentecostes. Pakimbasa mo ang 5:27 ng Mateo. 5:27, ganito po ang ating mababasa. Narinig ninyo na sinasabi, huwag kang mangangalunya. Tatapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may taglay na masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalunya sa kaniyang puso. Dito sa salin ko, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Pinapako mo na naman si Jesus Christ. At saka Karashid, no? Di ba? Yun ang premise eh. Totoo Pag yun. nagkasala ka, paulit-ulit mong pinapako si Jesus. At O, saka di, Karashid, bigyan natin ikaw din itong si Jesus, emphasis. baka mabuisit Oo. ka. Bigyan natin itong emphasis, diba? Sabi dito sa talatang 6 ng Hebreo, at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli ng pagsisisi. Bakit? Ano ang hukom dito ng Biblia? Okay. Sabi dito ni Pedro sa kanyang sulat sa ikalawang Pedro sa 2:21 hanggang 22. Okay. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Una, isa-isayin natin, hindi porket naging Kristiyano ka na, hindi ka na magkakasala. Oo. Patuloy ka pa rin na magkakasala. Yun ang sinabi ng isang talata. Oo, yun. Ngayon, ang problema, may isang talata na kumpara bang kumukonta doon. Kasi bakit? Pag nagkasala ka pala, hindi ka na pwedeng baguhin ng pagsisisi. Wala ka ng pag-asa na humingi ng kapatawaran. Kahit with all sincerity na lumapit ka sa Diyos, makiusap ka sa Diyos, wala nang haing natitira pa sa'yo. Napakahirap nito eh. Kaya nga, mas mainam nga sa kanila, sabi ni Pedro, ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Halimbawa, si Kaeli Soriano, nagtitiwalag sila. Pag nakainom daw, Tiwala warningan ka. Pag inulit mo, warning. Pangatlo, wala na, titiwalag ka na. Yung pag-inom dala ng kahinaan mo lang yun pero kahit ba deep inside hindi ka pa talaga, para sa'yo, mananampalataya ka pa rin. Kaya lang, tinitiwalag nila dahil lang sa pag-inom. Wala nang pag-asa yun. Ikaw din na nagkakasala. Sabihan ka na, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na pwedeng magbago. Magpapatuloy ka na lang sa paggawa ng kasamaan. Yan ang bad news sa Christianity. Yan ang bad news. Tinitindigan po namin ang Biblia nagsasabi na hindi ka na pwedeng baguhin ng pagsisisi. Wala ka ng karapatang humingi ng kapatawaran. Yes. By the way, hindi po turo ni Jesus yan. Ang binasa po namin sa inyo, Hebreo, sa unang Juan. Yan po hindi si Jesus Christ ang may gawa niyan o may sabi niyan. Pag-aaralan po natin, pupuntahan po na, talakayin po natin yung mga bagay na yan. Ang sinasabi ho namin sa inyo, itong nagsulat ng mga ito, may problema talaga. Totoo yun. Hindi ka na, nasasagot natin. Sa Biblia pala, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa, kapatid. Sapagkat pag ikaw nagkasala, paulit-ulit mo palang pinapako si Jesus Christ sa krus at inilalagay sa isang hayag na kahihiyan. Kasi ang batayan ng pagtubos, paglinis ng kasalanan mo, yung dugo ni Kristo, isang beses mo lang pwedeng gamitin yon. Kumbaga sa ticket sa aeroplano, one way lang. Walang back and forth. Di ba? Yes. Isang beses mo lang gamitin yon. Pag nagkasala ka, napatingin ka sa babae,
may pagnanasa, nagkasala ka ng pangangalo niya, pinapako mo na naman si Jesus Christ. Eh bukas, nakatingin ka na naman sa babae, may pagnanasa, pinapako mo na naman ng paulit-ulit si Yesu Kristo. Yan ang bad news. Yan ang bad news. Yan ang bad news sa doktrina ng Christianity. Punta naman tayo sa Quran. Punta naman tayo sa Quran. Papabasa ko sa yung English. Tapos, babasahin muna natin yung nasa Arabic ng Quran. Alam mo ninyo, sa tuwing binabasa ko po ang Quran, itinuturing ko talaga na ito si Allah nangungusap po sa akin. Halimbawa, tulad niyan, may katanungan ako, pwede pa ho ba ako magbalik loob? Tatanungin natin ang Quran ngayon. Ang Quran, paniniwala natin, ang Quranil Karim ay pahayag salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, kitabullah, aklat ni Allah, para sa buong sangkatauhan. Ito ang huling aklat na pinadala, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May pag-asa pa ba ako? Nagkakasala ako May pag-asa pa ba ako? Pakinggan po ninyo ang sabi po ng sa Surah Az-Zumar, chapter 39, verse 53. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Anong sabi sa English? Say, O my ibadihi, who have transgressed against themselves, despair not of the mercy of Allah. Despair not in the mercy of Allah. Verily, Allah forgives all sin. Truly, He is of forgiving, most merciful. Ayan. Ang tinatawag niya, o aking mga lingkod. Dito sa translation po ng Tagalog, na napakagandang translation, ito po ang sabi niya, ito mababasa natin. Tinatawagan niya yung tao hindi lang sa isang particular na lahi. Dito, mababasa natin sa Tagalog translation, sabihin mo na sinabi ko. Yes. Pinapasabi ito ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O aking mga lingkod na nagmalabis laban sa kanilang sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Let me repeat it again. Despair not in the mercy of Allah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Tunay na si Allah ay nagpapatawad sa lahat ng pagkakasala. Tunay na siya ay ang mapagpatawad, ang maawain. Yan po ang good news sa Quran. Yan po ang good news na ibinibigay sa atin ng pananampalatayang Islam. Nangungusap sa akin Napaka-paborito ko itong talatang ito, Brother Nepe. Bakit? Kasi si Allah nangungusap sa akin, Rashid. Kasi lingkod niya ako Pinapasabi niya Ina-address niya ito sa lahat ng kanyang lingkod. O aking mga lingkod, na nakagawa ng kasalanan, nagmalabis laban sa kanilang sarili. O Rashid, ikaw na nagkasala, huwag kang mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Bakit? Alam ni Allah, nagkakasala ako. Sapagkat tunay na si Allah ay nagpapatawad sa lahat ng pagkakasala. Tunay na siya ay ang mapagpatawad, ang maawain. Ang ganda ng sinabi ng Quran Ang innahu wal ghafurur rahim. Napakaganda ng sinabi. Kumbaga sa madaling salita, kapatid na Rashid, pinapakilala ng Quran yung pagiging original, merciful mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Na hindi mo masusumpungan, makikita sa Biblia. Yeah. Yes. Wala namang aklat. Ewan ko lang Correct me if I'm wrong. Wala akong nakita o nabasang aklat na nagsabi, hindi ka na pwedeng baguhin ng pagsisisi. Tanging Biblia lang ang nagsabi nun.
Ngayon, Papiliin natin ang ating mga kababayan, Brother Knight. Ikaw na nagkakasala, nakakagawa ng pagkakamali, nakakagawa ng kasalanan, sapagkat wala namang hindi nagkakasala. Ang ganda ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairal khatain wa tawabun. Ang lahat ng anak ni Adan ay nagkakamali, ay nagkakasala. Ngunit ang mainam sa mga nagkakasala ay yaong nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na nagkakasala, kabayan, ano ang pipiliin mo? Yung sinasabi ng Biblia na hindi ka na pwedeng baguhin ng pagsisisi. Hindi ka na, wala nang haing natitira pa para sa iyo. Hindi ka na pwedeng mabago. Mananatili ka na, masasadlak ka na sa pagkakasala. O ang sinasabi ng Quranil Karim na huwag kang mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah, sapagkat tunay na pinapatawad ni Allah ang lahat ng mga kasalanan. Hanggang dito na lamang po, sa ngalan po ng aking kasama na si Brother Knight Marino. Patuloy po nyo sanang subaybayan at isama po nyo sa dua ang palatuntunan ito na nawa angad po namin, unang-una tigit sa lahat, ito'y tanggapin po mula sa amin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat tanging sa pagtanggap lamang niya, tayo'y may pakinabang sa ating mga ginagawa sa mundong ito. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.